Ipagpalagay mong ikaw ang Diyos at naglalaro ng simulation game na pagtatatag ng isang bansa. Walang-wala sa yaman, napakalimitado ng teritoryo, napapaligiran ng mga kaaway na may nuclear weapon at ang populasyon ay patuloy na bumababa. Kung mayroong isang bansa na may pinakamasasamang kondisyon, tiyak na agad mo itong itatapon bilang isang kabiguan na sadyang nakatakdang gumuho mula pa sa simula. Siyempre, sa normal na pag-iisip, iyon ang tama. Ngunit sa totoong mundo, may isang bansang tila isang bog na nagtataglay ng lahat ng kondisyong nagpapahiwatig ng tuluyang pagbagsak. Ngunit sa kabila nito, nagawa nitong manatiling nakatayo bilang isang nangungunang pandaigdigang kapangyarihan. Ang mga akademiko sa buong mundo ay naguguluhan. Ang mga eksperto sa militar ay tahimik na nagbubulungan na baka sila ay mga nilalang mula sa ibang planeta. Ang pinakadakilang misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang tahimik na halimaw na tinatawag na Pilipinas. Ang isasalaysay namin sa inyo ay hindi lamang isang karaniwang kwento ng tagumpay, kundi isang salaysay ng pinakamalaki, pinakakakaiba, at pinakamasakit na pagbaligtad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mangyaring itapon ang lahat ng lohika at karaniwang pag-iisip na inyong nalalaman at makinig dahil ang buong mundo ay nagimbal sa pagtatala ng Pilipinas sa ranking ng pandaigdigang kapangyarihan. Ang pag-usbong ng hindi inaasahang dambuhala. Hindi ito kayang ipaliwanag ng ekonomiya. Sa isang panayam sa International Political Science sa Harvard University, 400 mag-aaral ang natigilan sa iisang salita ng propesor. Walang yaman, limitadong espasyo, pababa ang trend ng populasyon, at napapaligiran pa ng mga bansang may nuclear weapon. Sa kasaysayan, ito ay isang espasyo na napakahirap manatili. Ngunit sa kabila nito, pagkatapos lamang ng 17 taon mula sa digmaan at krisis sa ekonomiya, ang bansang ito ay nalampasan ang Reino Unido at naging ika-4 na pinakamalaking pandaigdigang kapangyarihan sa mundo. Iyan ay dahil sa tulong ng Amerika, may nagbigkas na estudyante na may bahid ng pagdududa. Ang propesor ay ngumiti ng mahinahon at tumugon ng isang tanong lamang. At bakit hindi nagawa ng ibang bansa iyon? Mula sa isang dambana ng pagbagsak tungo sa 10,000 dolyar na per capita income, ang pambihirang mabilis na pag-unlad. Ang lahat ng istatistika at teorya ay gumuho sa harap ng bansang ito. Ngayon, ang pandaigdigang komunidad ay mariing nagtatanong, pinatunayan na ng mga numero na itala na sa kasaysayan, tatawagin mo pa rin ba itong isang aksidente? Halina't suriin natin ang kamangha-manghang sitwasyong iyon. Ang nakakagulat na kuwento na nagmula mismo sa Amerika ay magsisimula na. Pakiusap, sabihin sa amin sa comments kung saan kayo nanonood. Gusto naming marinig din ang inyong mga kuwento. Bago iyon, ang simpleng pagpindot ng like na tumatagal lamang ng 1 segundo ay magiging isang napakalaking lakas sa paggawa ng video na ito. Limitadong espasyo, walang kahit isang patak ng langis at napapaligiran ng mga militar na dambuhala. Sa karaniwang pag-iisip, ang ganitong bansa ay halos imposible nang makaligtas o makahinga man lang. Ang aklat-aralin sa International Political Science ng Harvard ay naglalarawan sa tadhana ng isang buffer state bilang isang bansa na nadudurog sa pagitan ng mga kapangyarihan at naglalaho na parang alikabok. Ngunit, ang bansang ito ay naging ika-4 na puwesto sa mundo. Napakabigat na geopolitical disadvantage, walang yaman, ngunit sa loob ng 70 taon ay nalampasan nito ang mga katunggali sa Europa. Alam ba ninyo? Kumusta? Ako si Liana Alcantara. Nakita ko ang pangyayaring iyon ng sarili kong mga mata sa silid-aralan ng Harvard noong araw na iyon, ang sandaling tahimik ang pundisong mag-aaral. Unang Huwebes ng Disyembre 2025, 2 p.m. Ang malaking bulwagan ng panayam sa pangunahing campus ng Harvard University ay halos puno ng 400 upuan. May ilang estudyante na nakatayo, nakasandal sa likod na pader. Hindi lang mga mag-aaral ng International Political Science, kundi pati na rin ang mga mag-aaral ng Economics, Sociology at maging Engineering ay nagtipon dahil kumalat ang balita sa campus 1 linggo bago na darating si Professor Eduardo Valenzuela para magbigay ng isang espesyal na panayam. Kadalasan, ang elective class na ito ay may wala pang 100 estudyante, ngunit ngayon ay kakaiba. Sa malaking screen sa harap ng silid, isang itim na background lamang ang ipinapakita. Sa plataporma ng panayam, isang laptop at isang baso ng tubig lamang ang naroroon. Ang mga mag-aaral ay nagbubulungan habang nakaupo.
Ang ilan ay nagche-check ng kanilang mga smartphone. Sa sandaling iyon, tinanong ako ng katabi ko, "Liana, bakit ka nandito? Hindi ba ito klase ng social science?" Para sa akin, na nag-aaral ng International Political Science, hindi ito mandatoryong kurso at walang credits. Ito ay simpleng pag-usisa. Si Professor Valenzuela ay kilala bilang pinakamahigpit sa Harvard. Siya ay isang grandmaster na nagsasaliksik ng teorya ng pag-unlad ng bansa sa loob ng mahigit 30 taon. Ang biglaang espesyal na panayam mula sa isang tulad niya ay hindi dapat palampasin. Eksaktong 2 p.m., bumukas ang pinto ng panayam at pumasok si Professor Eduardo Valenzuela, isang propesor na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gray suit, itim na turtleneck at may hawak na isang lumang leather bag. Ang silid na kanina ay nagbubulungan ay biglang tumahimik. 400 pares ng mata ang nakatutok sa propesor. Tumayo siya sa harap ng plataporma. Dahan-dahang iginala ang kanyang tingin sa silid at binuksan ang laptop ng walang imik. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, isang mapa ang lumabas sa malaking screen, ang mapa ng Timog Silangang Asya. Kinuha ng propesor ang isang laser pointer at itinuro sa screen. Tingnan ninyo itong lugar na ito. Itinuro ng pointer ang isang maliit na bansa na papaligiran ng malalaking bansa. Sa hilaga ay ang China, isang bansang may nuclear weapon at populasyon na 1.4 bilyon. Sa hilaga ay katabi ang Myanmar at malapit din ang isa pang bansang may nuclear weapon. Ang boses ng propesor ay mahinahon ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang sukat ng bansang ito ay humigit kumulang 300,000 square kilometers. Mas maliit ng humigit kumulang 32 beses kaysa China. At ang populasyon ay may declining trend. Ang lipunan ay papasok na sa aging society. Inilipat ng propesor ang susunod na slide. Lumabas ang resource status table, langis, 0, natural gas, halos 0, bakal na mineral, umaasa sa import, carbon, walang pagmimina. Ang mga mag-aaral ay nakatitig sa screen, ang ilan ay tumatango. Nagpatuloy ang propesor. Kung susuriin mula sa geopolitical perspective, ang bansang ito ay nasa isang posisyon na mahirap makaligtas. Napapaligiran ng mga dambuhalang bansa, walang yaman, ang teritoryo ay limitado sa mga isla at madalas pa ang mga natural na kalamidad, baha, tagtuyot. Sa International Political Science, tinatawag namin ang ganitong uri ng bansa na mataas na geopolitical risk country. Mas lalong tumahimik ang silid. Nagsimulang magtala ang mga mag-aaral. Sa kasaysayan, ang ganitong uri ng bansa ay may dalawang kapalaran. 1. Maging vassal state ng isang superpower. 2. Tuluyang maglaho sa mapa. Huminto sandali ang propesor, uminom ng tubig. Tahimik ang silid na naririnig maging ang paghinga. Ang 400 mag-aaral ay nakatitig sa screen. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin ng propesor. Ngunit ramdam ko na isang mahalagang sandali ang darating. Muling nagsalita ang propesor, ayon sa teorya, ang bansang ito ay hindi dapat umiral ngayon o kung umiral man, dapat ay humihinga na lamang ng hirap sa ilalim ng impluensya ng mga kalapit na superpower. Sa katunayan, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bansang ito ay dumanas ng malaking krisis sa ekonomiya at politika. Gumuho ang mga pangunahing lungsod, nagdusa ang mga tao sa gutom at krisis sa kawalan ng kaayusan. Isang general ng Amerika ang minsan nang naghula na aabutin ng 100 taon bago makabawi ang bansang ito. Ngunit nag-iba ang tono ng propesor ng bahagya. Sabay-sabay na tumingala ang mga mag-aaral. Alam ba ninyo kung nasaan ang bansang ito ngayon? Inilapag ng propesor ang laser pointer at inilipat ang bagong slide. Isang malaking pamagat ang lumabas sa screen. Pandaigdigang Kapangyarihan Ranking 2025. Ranggo ng kabuuang kakayahan ng mga bansa sa buong mundo. 1. Amerika. 2. Sina. 3. Rusya. Dirt. Tumigil sandali ang propesor. Lahat ng nasa silid ay nagpipigil ng hininga. Pilipinas. Biglang nagkaroon ng bulungan sa silid. Pilipinas? Bulong ng katabi ko. Ang mga mag-aaral sa harapang hanay ay nanlaki ang mga mata at tiningnan muli ang screen. Ang puso ko ay parang binagabag. Ika-4 sa mundo ang Pilipinas? Paano ang England? Paano ang France? Paano ang Germany? Inilipat ng propesor ang susunod na slide. Number 5. Germany. Number 5. Reino Unido. 7. France. Lalong lumakas ang bulungan ng mga mag-aaral.
Ang ilan ay nagkatinginan ng nagtataka. Germany ika 5, Reino Unido ika 6, France ika 7, totoo ba ito? Itinaas ng propesor ang kamay bilang senyales na tumahimik. Ang silid ay bumalik sa katahimikan. Naiintindihan ko ang inyong pagkagulat. Ngunit ang lahat ng respetadong institusyon, ang International Strategic Research Institute, ang US News World Report, ang Global Firepower, ay nagpahayag ng parehong resulta. Ang Pilipinas ay nangunguna sa ika-4 na pwesto sa mundo sa kabuuang kapangyarihan, kasama na ang lakas ng ekonomiya, teknolohiya, diplomasya at kapangyarihang kultural. Muling pinalitan ng propesor ang screen. Lumabas ang isang graph. Ang graph ay nagpapakita ng pagbabago sa loob ng 70 taon. Pagkatapos ng krisis, ang linyang nagpapakita ng Pilipinas ay nagsimula sa halos ilalim at mabilis na pumailan lang. 1945, mga guho. 2025, nangungunang bansa sa ekonomiya ng mundo. Mula sa isang bansang kulang sa pagkain pagkatapos ng krisis, tungo sa bansang may pinakamataas na life expectancy sa mundo. Mula sa isang bansang natalo sa digmaan o krisis at nawalan ng lahat, tungo sa bansang may nangungunang teknolohiya sa mundo. Pakiramdam ko ay blanko ang utak ko. Paanong posible ang ganitong pagbabago sa loob lamang ng 70 taon? Ang teorya ng pag-unlad ng ekonomiya na pinag-aralan namin sa aklat-aralin ay hindi ito maipaliwanag. Karaniwan, upang maging isang developed country, aabutin ng hindi bababa sa 150 taon, ngunit nagawa ito ng Pilipinas sa hindi kapani-paniwalang bilis. Dahan-dahang iginala ng propesor ang kanyang tingin sa silid at sinabi, "Lahat, nagsaliksik ako sa teorya ng pag-unlad ng bansa sa loob ng 30 taon. Sinuri ko ang daan-daang bansa, sinuri ang hindi mabilang na data, at nakarating ako sa isang conclusion. Ang paglago ng isang bansa ay dapat may mga kondisyon masaganang yaman, malawak na teritoryo, malaking populasyon, at magandang geopolitical na posisyon. Kailangang mayroon man lang isa sa mga iyon. Iyan ang aking pinag-aralan at itinuro, ngunit muling ipinakita ng propesor ang mapa ng Pilipinas. Ang bansang ito ay walang alinman sa mga kondisyon. Walang yaman, limitadong kapatagan, bumababa ang populasyon, mataas ang geopolitical risk, at marami pa ang kalamidad. Ngunit, ito ay ika-4 pa rin sa mundo. Ano ang ibig sabihin nito? Muling tumahimik ang silid. 400 mag-aaral ang matamang nakatingin sa propesor. Dahan-dahang sinabi ng propesor, "Ito ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang Pilipinas ay ang bansang sumira sa lahat ng umiiral na teorya. O mas tama, ito ay ang bansang lumikha ng isang bagong teorya. Ito ang nag-iisang kaso sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan ang inherent weak points ay naging isang pambihirang puwersang nagtutulak." Huminto sandali ang propesor, iginala ang kanyang tingin sa silid. Sa pagitan ng Hulyo at Agosto ngayong taon, naglakbay ako sa Pilipinas. Ang layunin ay mangolekta ng data para sa pananaliksik sa Southeast Asian Development Model. Gumugol ako ng 6 na linggo sa pagbisita sa Maynila at iba't ibang lugar. Nakita ko ang katotohanan ng sarili kong mga mata, at nang bumalik ako, napagtanto ko. Ang teorya na sinaliksik ko sa loob ng 30 taon ay mali ang lahat. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang boses ng propesor ay nagbago na may pagtitiwala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng higit sa karaniwan. Ang mga mag-aaral sa paligid ay umusog pasulong, walang sino man ang naglilibang. Inilipat ng propesor ang huling slide. Isang pangungusap lamang ang nasa screen. Pilipinas, Theory Breaker. Pilipinas, ang bansa na sumira sa teorya. Simulan na natin ang kwento. Nang magsimulang magsalita ang propesor, lubusan nang tumahimik ang buong bulwagan ng panayam. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa plataporma at sinimulan ang kwento. Hulyo ngayong taon, sumakay ako ng direktang eroplano mula sa Boston Airport papuntang Maynila. Ang biyahe ay tumagal ng halos 200 na oras. Sa loob ng eroplano, binuksan ko ang aking laptop at sinuri ang draft ng aking artikulo tungkol sa Southeast Asian Economic Model. Puno iyon ng data at teorya na naipon ko sa halos 10 taon at ang Pilipinas ay isa lamang kaso ng pag-aaral doon. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Akala ko alam ko na ang lahat mula sa estatistika at ang pagbisita sa lugar ay isang hakbang lamang upang madagdagan ang kredibilidad ng artikulo. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport noong madaling araw.
Ang mga anunsyo sa eroplano ay nasa Filipino at Ingles. Ang mga flight attendant ay nagbigay ng mga immigration document. Ang paliparan na nakikita mula sa bintana ay malinis at maayos. Ang gusaling gawa sa salamin at istruktura ng bakal ay nagniningning sa liwanag ng umaga. Ang runway ay malawak hanggang sa abot tanaw. Ang daanan mula sa eroplano patungo sa immigration ay walang kahit isang piraso ng basura. Ang sahig ay makintab na parang salamin. Ang kisame ay mataas at ang natural na liwanag ay pumapasok na nagpapaliwanag sa lahat. Pagdating sa immigration, daan-daang pasahero ang nakapila, ngunit hindi siksikan. Dose-dosenang automatic gates ang naka-install. Ang mga pasaherong Pilipino ay mabilis na dumaan. Marami rin ang counter para sa mga dayuhan. Ang opisyal ay mabilis at hindi ka pani-paniwalang magalang sa pag-check ng pasaporte at screen. Nang sumagot ako na nandito ako para sa research data, ngumiti siya ng magiliw at sinabi, "Magandang biyahe po," at ibinalik ang pasaporte. Ang buong proseso, kasama na ang pagrehistro ng fingerprint, ay tumagal ng wala pang 10 minuto. Habang naglalakad ako upang kunin ang bagahe, tumingin ako sa paligid. Ang mga signage ay nasa maraming wika at ang mga palatandaan ay malinaw, walang pagkakataon na maligaw. Pagdating sa baggage carousel, nagsimula itong umikot at lumabas ang mga bagahe. Lumabas agad ang aking bagahe. Sa Boston, normal na ang maghintay ng 30 minuto o higit pa, ngunit hindi rito. Pagkatapos dumaan sa customs at lumabas sa arrival hall, tiningnan ko ulit ang relo. Mula sa pagbaba ng eroplano hanggang sa tuluyang makalabas ng paliparan, tumagal lamang ng halos 30 minuto. Sa Amerika, ang 1.5 hanggang 2 oras ay karaniwan. Huminto sandali ang propesor, uminom ng tubig. Ang silid ng panayam ay nananatiling tahimik. Ang ilang mag-aaral ay nagtatala, ang ilan ay nakatitig sa propesor. Sa airport hall, nag-connect ako sa libreng wifi. Nag-connect ito sa loob ng ilang segundo nang walang komplikadong hakbang. Sinubukan kong itest ang bilis. Ito ay hindi ka pani-paniwalang mabilis. Ang wifi ng paliparan sa Amerika ay kadalasang hindi nagko-connect o kung nag-connect man ay mabagal, ngunit ito ay mas mabilis pa sa internet ko sa bahay. Sinundan ko ang signage upang hanapin ang istasyon ng airport rail link papuntang lungsod. Nang sinundan ko ang mga palatandaan, nakita ko ang pasukan. Ang train schedule ay ipinapakita sa electronic sign. Sabi nito na malapit na dumating ang susunod na tren. Dumating ang tren ng eksakto sa oras, walang ni isang minutong pagkaantala, nagbukas ang pinto. Maayos na bumaba ang mga pasahero, walang nagtutulakan. Sumakay ako sa tren at umupo. Malinis ang mga upuan. Tahimik sa loob ng tren. Nang umalis ang tren, ang tanawin sa labas ng bintana ay dumaloy patungo sa sentro ng lungsod. Kinuha ko ang aking laptop upang magtrabaho sa tren, ngunit ang aking mga mata ay nakatutok sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga skyscraper ay nakahanay ng maayos. Ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nakita ko ang construction sites na kumikilos, walang tigil. Pagdating sa istasyon, lumipat ako sa Metro Rail Transit MRT. Sinunod ko ang mga palatandaan. Dumating ako sa platform. Ang mga tren ay dumarating bawat 2,003 minuto. Ang tren ay moderno, may mga platform screen doors para sa kaligtasan. Sa loob, malamig ang air conditioning. Ang mga pasahero ay tahimik na nakaupo, nanonood ng kanilang mga smartphone o nagbabasa ng libro. Napakatahimik. Walang nag-uusap ng malakas sa telepono. Walang nagpapatugtog ng malakas na musika. Bumaba ako sa isang istasyon sa sentro ng lungsod, tulad ng Ayala o BGC, at naglakad papunta sa hotel. Ang mga kalsada ay puno ng mga tao, ngunit hindi magulo. Ang mga sidewalk ay maayos. Ang mga traffic light ay gumagana ng tama kapag tumawid sa pedestrian lane. Ang mga kotse ay tuluyang humihinto at nagpapadaan muna sa mga naglalakad. Sa Amerika, madalas na nagmamadali ang mga kotse kahit may mga naglalakad, ngunit iba rito. Nang nag-check-in ako sa hotel at pumasok sa silid, tiningnan ko ang relo. Wala pang 2 oras mula sa pagdating sa paliparan hanggang sa makarating sa hotel sa sentro ng Maynila. Inayos ko ang aking bagahe at tumingin sa labas ng bintana. Ang Ayala o BGC Avenue ay nasa ibaba. Naglalakad ang mga tao. Bukas ang mga tindahan. Nakahanay ang mga billboard. Ang mga sign na nakasulat sa Filipino ay may kagandahan at kaayusan. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magtala ng aking unang impresyon.
Ang sistema ay gumagana ng perpekto mula sa paliparan hanggang sa hotel. Hindi ako nadapa o naligaw kahit minsan. Ang lahat ay konektado. Ang lahat ay gumagana ng tama. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sistemang idinisenyo. Habang nagtatype, nagulat ako. Ang pakiramdam na mayroong mali mula sa inaasahan. Dahan-dahang iginala ng propesor ang kanyang tingin sa silid at nagpatuloy sa pagkukuwento. Nang gabing iyon, naglakad ako sa mga kalsada ng sentro ng lungsod. Kahit gabi na, maliwanag ang mga kalsada at maraming tao. Ang mga babae ay naglalakad ng mag-isa, ngunit walang sinuman ang nakararamdam ng kawalang katiyakan. Pumasok ako upang bumili ng tubig sa isang convenience store na bukas 24 oras. Napakabait ng mga empleyado. Mabuhay po na may masiglang boses. Mayroon ding automatic cash register. Maayos itong gumagana. Umalis ako sa convenience store at nagpatuloy sa paglalakad pumasok sa mga eskinita. Ang mga eskinita ay maliwanag at malinis. Halos walang makitang basura. Kinabukasan, nagsimula akong mangolekta ng data ng seryoso. Bumisita ako sa pambansang aklatan, naghanap ng impormasyon tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya at sinuri ang mga istatistika. Ang mga numero ay alam ko na ang economic growth rate, ang export value, ang GDP per capita. Lahat ng numerong balak kong gamitin sa artikulo, ngunit ang naramdaman ko habang naglalakad sa lungsod ay iba sa mga numero. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad sa Maynila, nakakita ako ng isang bus stop. Ito ay panahon ng tag-init, napakainit ng panahon. Sa bus stop may mga fine mist na lumalabas na nakatutulong upang palamigin ang mga naghihintay ng bus. Nang umupo ako sa bangko, nakita ko ang free wifi sign at isang electronic sign na nagpapakita ng real-time na pagdating ng bus. Naglakas loob akong magtanong sa isang empleyado ng kumpanya na nakatayo sa tabi. Pasensya na, malamig ba ang bus stop na ito sa tag-init lang? Ngumiti ang lalaki at sinabi sa akin, sa taglamig, mayroon ding heater. Heater? Hindi ako makapagsalita. Sa Boston, kailangan naming tumayo at maghintay ng bus sa gitna ng lamig. Ang ilang bus stop ay wala pang bubong upang magsilbing silungan sa ulan. Nagpalit ng slide ang propesor. Isang larawan ng bus stop ang lumabas sa screen, isang malinis at praktikal na disenyo. Ang mga mag-aaral sa silid ay nakatitig sa screen. Ang ilan ay nagkatinginan ng nagulat. Ito ay isang ordinaryong bus stop sa Pilipinas, sabi ng propesor. Hindi ito isang espesyal na lugar. Ito ay isang karaniwang tanawin sa Maynila. Isang kamay ang itinaas mula sa likod ng silid. Si Mateo Cruz, isang exchange student na nagtapos sa isang nangungunang universidad at nag-aaral ng master's degree sa Harvard. Kilala siya sa matatalim na tanong sa debate. Professor, pahintulot na magtanong. Tumango ang professor. Sige po. Tumayo si Mateo mula sa upuan at binuksan ang laptop. Pinag-uusapan ninyo ang pag-unlad ng Pilipinas, ngunit mayroon akong data na inihanda. May pagsusuri na ang karamihan sa mga teknolohiya at pangunahing industriya ng Pilipinas sa nakaraan ay nagmula sa panggagaya ng teknolohiya ng Amerika at Europa sa panahon ng pagbangon pagkatapos ng krisis. Binuwag nila ang mga produktong kanluranin at ginaya. Sinasabi ng pagsusuring ito na kung wala iyon, hindi magiging posible ang Pilipinas ngayon. Ang boses niya ay mahinahon ngunit puno ng tiwala. Tumahimik ang silid. Ang mga mata ng mga mag-aaral ay naglipat-lipat sa pagitan ng propesor at Mateo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpatuloy si Mateo, kaya ang kanilang tagumpay ay hindi ba resulta lamang ng pag-asa sa imbensyon ng ibang bansa? Tumahimik sandali ang propesor. Lahat ng nasa silid ay nagpipigil ng hininga. Pagkatapos, dahan-dahang nagsalita ang propesor. Napakagandang tanong, Mateo. Totoo na pagkatapos ng krisis, natutunan ng Pilipinas ang teknolohiya ng kanluranin, ngunit ang mahalaga ay pagkatapos noon. Maraming bansa ang natuto ng teknolohiya, maraming bansa ang nagtangkang mag-import ng teknolohiya mula sa kanluran. Kaya, bakit tanging ang Pilipinas lamang ang lumaki ng ganito at nalampasan pa ang orihinal? Akmang magsasalita pa si Mateo, ngunit itinaas ng propesor ang kanyang kamay bilang senyales na maghintay sandali. Ibabahagi ko sa inyo ang mas mahalagang katotohanan. Inilipat ng propesor ang slide. Lumabas ang mga makasaysayang dokumento sa screen. 1945,1970. Pagkatapos ng krisis, ang natira sa Pilipinas ay mga guho. Ang industrial base ay nawasak.
Iyon ay isang simula mula sa pinakamalungkot na sitwasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Lalong tumahimik ang bulwagan ng panayam. Nakita ko ang mukha ni Mateo na tumigas. Nagpatuloy ang propesor, walang yaman, walang pabrika, wala kahit pagkain. Ngunit, tumindig ang Pilipinas. Mula 1950s, 2000s, nagkaroon ng pambihirang pagbangon at noong 1960s, 2010s, nakamit nila ang mabilis na paglago ng ekonomiya. Noong 1970s, 2020s, winalisan nila ang pandaigdigang merkado ng kanilang electronics at teknolohiya. At ngayon, sinasakop nila ang puso ng mga tao sa buong mundo sa kanilang kultura, pagkain, pelikula at martial arts ang arnis. Umupo si Mateo at isinara ang laptop. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkilala. Nagpatuloy ang propesor na may mahinahong boses, Mateo, tama ang ilan sa ipinunto mo. Natuto sila, ngunit hindi sila naggaya lang. Alam ba ninyo ang salitang paghusay na walang humpay? Walang sawang pinaghusay nila ang teknolohiyang nakuha. Ginawa itong mas maliit, mas mahusay at mas matibay. Iyon ang diwa ng mga Pilipino. Ang diwa ng mga artisan na naipon sa kasaysayan. Ang diwa na hindi sumusuko, na tumatayo sa tuwing nadadapa. Ang pagmamadali na hindi dapat gumuho ang bansa. Ang determinasyon na lumikha ng mas mahusay. Ito ang pinakaubod ng Pilipinas. Nagpatuloy ang propesor sa pagkukuwento ng kanyang mga karanasan sa Pilipinas, isa-isa. Ang mga mag-aaral sa silid ay nakikinig ng matamang. Ang boses ng propesor ay puno ng paghanga. Noong panahong iyon, halos isang linggo pagkatapos kong dumating sa Pilipinas, naglalakad ako sa tabi ng Ilog Pasig. Narinig ko na ang ilog na dating marumi ay napaganda, kaya gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Ang tubig ay malinaw, dumadaloy sa pagitan ng mga skyscraper. Ang mga ibon ay lumilipad ng maringal sa ibabaw ng ilog. Hindi ka pani-paniwala na may ecosystem sa gitna ng lungsod. Tinitigan ko ang tanawing iyon sandali. Naalala ko ang Charles River sa Boston. Ang Charles River sa Boston, kung saan ako lumaki, ay dumadaloy din sa lungsod, ngunit ito ay isang tanawin lamang, hindi isang masiglang lugar. Ngunit ang Ilog Pasig sa sentro ng Maynila ay may mga isda na lumalangoy, may mga ibon na nagpapahinga. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ito ay resulta ng water quality improvement sa pamamagitan ng matagal na pagpupunyagi. Hindi sila sumuko sa ilog na naging marumi sa panahon ng mabilis na paglago ng ekonomiya, ngunit ibinalik nila ito. Kung isasaalang-alang lamang ang economic feasibility, mas madali sana ang tambakan ng ilog at gawing kalsada. Ngunit pinili ng Pilipinas ang coexistence. Dahan-dahang nagsalita ang propesor. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi isang bansang naghahanap lamang ng economic growth. Ito ay isang bansang isinasaalang-alang ang harmony sa kalikasan at ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan ng magkasabay. Habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, nakita ko ang mga tao na nakaupo at nagpapahinga sa mga bangko. Ang mga bata ay naglalaro, ang mga mag-asawa ay naglalakad na magkahawak kamay. Naisip ko na, ito ang bansa para sa mga tao. Sa totoo lang, agad na ipinakita ng propesor ang isang larawan ng ilog sa screen. Malinaw ang larawan ng tubig na dumadaloy at ang mga ibon na lumilipad sa ibabaw ng ilog. Alam ba ninyo kung bakit mahalaga ito? Hindi isinakripisyo ng Pilipinas ang isang bagay para sa kaginhawaan, ngunit ginamit ang teknolohiya upang ibalik ang kapaligiran. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na bumisita sa isang high-tech factory ng Pilipinas sa probinsya. Ito ay isang pabrika sa isang malayong lugar. Binigyan ako ng espesyal na pahintulot na makita ang loob. Ang pabrika ay kasing linis ng isang operating room. Ipinaliwanag sa akin ng guide technician na gumagawa sila ng mga pangunahing materyales na ginagamit sa mga smartphone at electric vehicle sa buong mundo. Narito, ang mga piyesa na nangangailangan ng nano-level precision. Isang maliit na mundo na hindi nakikita ng microscope. Sinabi nila na ang ibang mga bansa ay nagtangkang gumaya, ngunit hindi makagawa ng ganitong purity level. Nang marinig ko iyon, naintindihan ko ang konteksto. Hindi ito isang ordinaryong manufacturing industry. Ang ika-21 siglo ay pinangungunahan ng mga materyales at teknolohiya, sabi ng propesor. Mga smartphone, kotse, gamit sa bahay lahat ay may materyales at piyesa ng Pilipinas sa loob. Maraming bansa ang gumagawa ng finished products, ngunit iilan lang ang gumagawa ng puso nito. Hawak ng Pilipinas ang pusong iyon. Nagbago ang slide,
lumabas ang larawan ng isang robot factory. Ang robotics industry ng mundo ay malinaw na pinangungunahan ng mga kumpanya ng Pilipinas. Kung wala ang mga robot mula sa mga kumpanyang ito, hihinto ang mga car factory sa buong mundo. Ang susunod na slide ay nagpakita ng teknolohiya ng defense equipment ng Pilipinas. Ang teknolohiya ng submarine at radar ng Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Kahit na itinatago nila ang kanilang kakayahan sa ilalim ng batas ng konstitusyon, ang kanilang potensyal ay nasa antas na kinatatakutan ng kanilang mga kalapit na bansa. Huminto sandali ang propesor, iginala ang tingin sa silid. Lahat, ngayon, hindi lamang ang Pilipinas kundi marami ring developed countries ang pareho ang iniisip ang pagnanais na gawing mayaman ang bansa. Ngunit ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas ay ito. Ang tiwala ay ang pundasyon ng pagnanais na iyon. Nagbago ang slide, lumabas ang historical timeline ng Pilipinas. Dahan-dahang ipinaliwanag ng propesor. Ang Pilipinas ay nakipaglaban sa hindi mabilang na mga natural na kalamidad, baha, tagtuyot at krisis sa ekonomiya. Sa tuwing ito ay nangyayari, nawawala ang lahat, ngunit hindi sila sumusuko, tulad ng nangyari sa Super Typhoon Yolanda noong 2013 o ang krisis sa ekonomiya. Inisip ng buong mundo na tapos na ang Pilipinas. Ngunit ano ang ginawa ng mga biktima? Walang loting o kaguluhan. Tumayo sila sa linya upang tumanggap ng mga donasyon ng tahimik, nagbahagi at nagtulungan. Ang tanawin, kung saan nagpapalitan sila ng pagbibigay sa iba muna sa pinakamasamang sitwasyon, magiging posible ba ito sa anumang bansa? May lakas ang boses ng propesor. Ang mga Pilipino ay isang lahi na lumalaki sa harap ng krisis. Mayroon silang gene ng pagdaig sa paghihirap, ang bayanihan, ang diwa ng pagkakaisa. Ang pusong nagpapanatili ng kaayusan, ito ang tunay na dahilan kung bakit ang Pilipinas ay ika-4 sa mundo. Lubusan ng tahimik ang bulwagan ng panayam. Ang mga mag-aaral ay matamang nakatitig sa propesor. Pakiramdam ko ay may umuusok na init mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Tinapos ng propesor ang kanyang pahayag. Sa huling bahagi ng Agosto, bumalik ako sa Boston. Sa buong biyahe pa uwi, patuloy akong nag-iisip. Alam ko ang mga istatistika, alam ko ang lahat mula sa mga numero, ngunit iba ang katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na lumago ang ekonomiya, kundi isang bansa na may kakaibang espiritu. Sinubukan kong i-edit ang research file na naipon ko sa loob ng 30 taon, ngunit sa sandaling isusulat ko na ang unang pangungusap na pagtanto ko, hindi maipaliwanag ng teorya. Ang teorya na kung walang yaman, hindi lalaki. Ang teorya na kung walang malawak na teritoryo, hindi magiging superpower, lahat ng ito ay mali. Ang Pilipinas ay naging ika-4 sa mundo nang walang alinman sa mga kondisyong iyon. Ang bansang walang yaman ay lumilikha ng teknolohiyang nagpapatakbo sa mundo. Ang maliit na isla o makipot na peninsula ay nag-export ng kultura sa buong mundo. Paano ito naging posible? Ang sagot ay isa lamang, ang mga tao, ang diwa ng mga Pilipino. Inilipat ng propesor ang susunod na slide. Lumabas ang larawan ng mga fan club ng anime o drama sa buong mundo sa screen. Iba't ibang lahi ng mga tao ang nakasuot ng cosplay ng masaya. Dahan-dahang sinabi ng propesor, ang Pilipinas ay hindi isang bansang may puwersang militar at ekonomiya lamang. Ito ay isang bansang nagpapatakbo sa mundo sa pamamagitan ng kultura. Narinig na ba ninyo ang salitang Cool Philippines? Ang mga kabataan sa Amerika at Europa ay nag-aaral ng Filipino, kumakain ng pagkaing Pilipino, nanonood ng mga Filipino series. Humanga sila sa mga kwento ng Pilipinas. Tinatanggap nila ang mga Filipino values, pakikipagkaibigan, pagsisikap, tagumpay, at awa na kahit ang kalaban ay pinatawad. Ang nilalaman ng Pilipinas ay may natatanging emosyon. Maraming mag-aaral ang tumango. Hindi lang ito tungkol sa series o pelikula. Ang brand ng bansa ay nagbago mula sa panahon na tinawag itong economic animal tungo sa bansang gustong puntahan at gustong tirahan. Nagbago ang slide. Lumabas ang larawan ng isang kalsada sa Manhattan, New York. May mahabang pila sa harap ng isang Filipino restaurant. Ang mga high-end restaurant ay kailangang i-book ng maaga. Ipinaliwanag ng propesor. Sa kabisera ng pagkain, ang Filipino food ay isa sa pinakamamahal na uri. Malusog, maganda, at masarap. Maging sa Paris, ganoon din.
Ang Filipino bread at dessert ay nagugulat sa mga lokal na artisan, dahan-dahang sinabi ng propesor. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi na ang Pilipinas ang bansang sumusunod sa kanluran. Ang nilikha ng Pilipinas ay nagiging world standard. Nagbago ang slide. Lumabas ang mapa ng mundo na nagpapakita ng lokasyon ng mga nag-aaral ng Filipino sa buong mundo. Mas maraming tao sa buong mundo ang nag-aaral ng Filipino. Bakit? Dahil gusto nilang manood ng series ng walang subtitle. Dahil gusto nilang unawain ang kultura ng Pilipinas ng malalim. May lakas ang boses ng propesor. Kung titingnan natin ang kasaysayan, ang wika ay nagdadala ng kapangyarihan. Minsan, ang mga tao sa buong mundo ay nag-aral ng Ingles. Ngayon, nag-aaral sila ng Filipino. Dahil sa pag-ibig, hindi sa pilitan, kundi dahil gusto nila. Nagpapatakbo sila sa mundo sa pamamagitan ng kultura, hindi ng armas. Nagtaas ng kamay ang isang mag-aaral. Propesor, ibig bang sabihin, sinasakop ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng soft power? Tumango ang propesor. Mas tama, umaakit sila. Ang puwersang militar ay lumilikha ng takot, ngunit ang kultura ay lumilikha ng pag-ibig. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Huminto sandali ang propesor, iginala ang tingin sa silid. Kapag malakas ang kultura, nabebenta ang mga produkto. Gusto ang Filipino series, kumakain ng Filipino snacks. Gusto ang Filipino games, bumibili ng mga produktong Pilipino. Kapag mapagkakatiwalaan ang Pilipinas, nagmamaneho ng mga kotseng Pilipino o gumagamit ng teknolohiyang Pilipino. Ang soft power at hard power ay lumilikha ng cooperation. Lumabas ang larawan ng isang pasaporte ng Pilipinas sa slide. Tingnan ninyo itong pasaporte na ito. Ang pulang pasaporte ng Pilipinas. Alam ba ninyo kung gaano kalakas ito sa mundo? Ang Henley Passport Index pinakamataas na antas sa mundo. Ito ay isa sa mga bansa na maaaring maglakbay sa pinakamaraming lugar sa mundo nang walang bisa. Bakit? Dahil tinatanggap ang mga Pilipino kapag dumating sila. Nagbabayad sila, magalang, hindi gumagawa ng krimen, hindi iligal na pumapasok. Ito ang antas ng national credibility na naipon mula sa katapatan at civic consciousness na ipinakita ng lahat ng Pilipino sa ibang bansa sa loob ng mga dekada. Bahagyang nanginginig ang boses ng propesor. May kuwento na nagpapakita ng tiwala. Kilala ninyo ang Turkey? Isang tunay na kaalyado. May kasaysayan ng pagtulong ng buong puso sa panahon ng kalamidad. Hindi nila kailanman nalimutan ang kabutihang iyon. Sa panahon ng Iran-Iraq War, ang eroplano ng Turkey ay nagtangkang lumipad ng mapanganib upang iligtas ang mga Pilipinong na stranded. Ganoon din ang Taiwan. Sa panahon ng krisis sa ekonomiya, nagbigay sila ng tulong. Bakit sila tumulong sa Pilipinas? Dahil mayaman ang Pilipinas? Hindi. Dahil ang Pilipinas ay isang tapat na kaibigan, nagbibigay ng tulong kapag ang kaibigan ay nahihirapan at hindi nalilimutan ang kabutihang natanggap. Ito ang kapangyarihan ng diplomasya ng Pilipinas. Naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Ang katabi kong estudyante ay nagpunas ng luha. Ang mga estudyante sa harap ay tumango ng malalim. Nagpatuloy ang propesor, hindi pananakop sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi pagkuha ng puso sa pamamagitan ng tiwala. Ito ang tunay na imahe ng isang superpower sa ika-21 siglo. Alam ng Pilipinas ang nakakatakot na katotohanan ng salungatan, kaya alam nila ang halaga ng kapayapaan ng higit kanino man. Iyan ang dahilan kung bakit sila pinagkakatiwalaan sa buong mundo. Binigyang diin ng propesor ang kanyang boses. Walang yaman, walang teritoryo, walang populasyon ang kondisyon, ngunit ang Pilipinas ay may tao. Ang mga tao na naglinis ng mga guho at muling nagtayo ng mga pabrika mula sa wala. Ang mga artisan na nag-alay ng kanilang buhay sa produksyon. Ang mga mamamayan na nagpapanatili ng kaayusan kahit sa pinakamalaking kalamidad ng walang kaguluhan. Ang ugali na ito ang pinakamatibay na yaman ng Pilipinas. Lubusan ng tahimik ang bulwagan ng panayam. Ang ilang mag-aaral ay umiiyak pa. Inilipat ng propesor ang huling slide. 1945,1970. Inakala natin na tapos na ang lahat, ngunit para sa kanila, iyon ang simula. Ang diwa na hindi sumusuko, ang pusong nagkakaisa, ang kasipagan ang mga DNA na ito ang lumikha sa Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang sumira sa teorya, kundi isang bansang nagpakita ng isang bagong modelo ng sibilisasyon. Pinatunayan nila
na ang material na kayamanan at ang marangal na espiritu ay maaaring mamuhay ng magkasama. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa plataporma, naglakad patungo sa gitna ng silid. Nagturo ako sa silid na ito sa loob ng 30 taon, ngunit ang pagbisita sa Pilipinas ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang lumilikha ng isang bansa ay hindi ang lawak ng teritoryo, hindi ang dami ng langis sa ilalim ng lupa, kundi ang puso ng mga taong naninirahan doon. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Mula sa mga guho tungo sa ika-4 na puwesto sa mundo sa loob ng 70 taon. Hindi ito himala kundi kailangan. Ito ay isang resulta na nilikha ng kalooban ng mga tao. Tinapos ng propesor ang kanyang pahayag. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang manalo sa digmaan, kundi ang makuha ang puso ng mga tao sa buong mundo. Ang Pilipinas ay nananalo sa puso ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng kultura, pagkain, teknolohiya at katapatan. Ito ang pinakamatibay na puwersa. Ito ang pinakamatagal na tagumpay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Yumuko ang propesor ng malalim. Biglang sumabog ang bulwagan ng panayam. Ang 400 mag-aaral ay tumayo ng sabay-sabay. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa buong silid. Ang ilang mag-aaral ay sumigaw. Ang propesor ay nanatiling nakayuko. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Hindi tumigil ang palakpakan sa loob ng mahabang panahon. Patuloy na pumalakpak ang mga mag-aaral. Ang ilan ay umiiyak. Maging si Mateo, na nagduda, ay tumayo at pumalakpak. Ang tingin ng pagdududa ay nawala, at ang natira ay paggalang. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginig ang aking mga binti. Isang mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Habang pumapalakpak, tiningnan ko ang propesor. Tiningnan ng propesor ang mga mag-aaral at dahan-dahang tumango. Kahit sa labas ng bulwagan, binuksan ng mga tao ang pinto at sumilip upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa huli, humupa ang palakpakan. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang umalis sa kanilang upuan, isa-isa. Ang ilan ay lumapit sa propesor upang makipagkamay. Habang nagliligpit ng mga gamit, tumingin ako sa paligid ng silid-aralan. Mukhang iba ito. Parehong espasyo, ngunit ramdam ko na may nagbago. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Naglakad ako palabas patungo sa hallway. Ang mga mag-aaral ay nagpapangkat at nag-uusap. Nagtatalo sila tungkol sa Pilipinas. Ang ilan ay naghahanap ng impormasyon sa paglalakbay sa Pilipinas sa kanilang mga smartphone. Ang katabi ko ay lumapit sa akin. "Liana, naniniwala ka ba? Napakagaling pala ng Pilipinas." Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ang Harvard campus sa ibaba. Ang mga mag-aaral ay naglalakad. Ang sikat ng araw sa hapon ay mainit na sumisinag. Agad kong naisip, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong maglakad sa mga kalsada na nilakaran ng propesor. Gusto kong makita ang tanawin na nakita ng propesor ng sarili kong mga mata. Kinuha ko ang aking smartphone at naghanap ng mga flight papuntang Maynila. Sinuri ko ang presyo at araw ng biyahe. Maaari akong pumunta sa winter break. Akmang pipindutin ko ang book button, ngunit huminto ako sandali. Pupunta ba talaga ako? Tanong ko sa sarili ko. Tumango ako. Oo, kailangan kong pumunta. Kailangan kong maranasan ito ng sarili ko. Nakita ko ang propesor na lumabas mula sa hallway. Kausap niya ang ilang estudyante. Naglakad ako at naghintay. Nagpaalam ang propesor sa mga mag-aaral at naglakad patungo sa akin. "Propesor, maraming salamat po," sabi ko. "Napakahusay po ng panayam ngayon." Ngumiti ang propesor. "Kung humanga ka, kailangan mong pumunta sa Pilipinas mismo. Iyon ang tunay na pag-aaral." Tumango ako. "Opo, nagpaplano po akong pumunta ngayong winter break." Marahang tinapik ng propesor ang balikat ko. "Magandang desisyon. Maranasan mo ng sarili mo at bumalik ka at sabihin sa iba kung gaano kagaling ang Pilipinas." Naglakad ang propesor sa hallway. Tumayo ako at tiningnan ang kanyang likod. Ramdam ko na may nasusunog sa aking dibdib. Pilipinas, ang bansa na sumira sa teorya, ang bansa na lumilikha ng isang bagong sibilisasyon. Nagpasya ako na kailangan kong pumunta. Tumingin ako sa labas ng bintana ulit. Ang langit ay asul, walang ulap. Agad kong napagtanto. Ang kuwento na narinig ko sa silid-aralan ngayon ay magpapabago sa aking buhay. Ang paraan ng pagtingin ko sa mundo ay nagbago. Ang paraan ng pag-unawa ko sa isang bansa ay nagbago. At higit sa lahat,
Nagkaroon ako ng pagnanais na pumunta sa Pilipinas. Kinuha ko ang aking smartphone ulit at pinindot ang book button. Lumabas ang payment screen. Pinindot ko ang confirm button. Ang eroplano papuntang Maynila ay booked na. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng 3 buwan, tatapak ako sa lupa ng Pilipinas. Maglalakad ako sa mga kalsada na nilakaran ng propesor at mararamdaman ko ang paghanga na naramdaman ng propesor. Naglakad ako palabas ng hallway. Sa labas, mainit pa rin ang araw. Ang mga mag-aaral ay patuloy na naglalakad. Ngunit lahat ay mukhang iba, parehong tanawin, ngunit may ibang kahulugan. Ang mundo bago malaman ang tungkol sa Pilipinas at pagkatapos malaman ang tungkol sa Pilipinas ay ganap na magkaiba. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang sumira sa teorya, ngunit ito mismo ang isang bagong teorya. Ang mga salita ng propesor ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking ulo. Ang kapangyarihan na hindi nakikita ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan na nakikita. Ang diwa ng mga tao ay nagbabago sa tadhana ng isang bansa. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Lahat iyon ay nakaukit sa kaibuturan ng aking dibdib. Naglakad ako at nag-isip. Sa loob ng 3 buwan, ano ang makikita ko sa Pilipinas? Ano ang mararamdaman ko? Hahangaan ko ba tulad ng propesor? Naramdaman ko ang kaba. Naramdaman ko ang pagkauhaw na malaman. Pilipinas, ang bansa na sumira sa teorya. Ang bansa na nagpapabago sa mundo. Tumingin ako sa langit. Sumikat ang araw sa aking mukha. Mahinahon na hinipan ng hangin ang aking buhok. Sumumpa ako sa aking puso. Pupunta ako sa Pilipinas. Mararanasan ko ng sarili ko. At babalik ako upang sabihin sa mga tao kung gaano ka-espesyal ang Pilipinas, kung gaano ito kalakas, at kung bakit nakatutok ang mundo sa Pilipinas. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa aking kuwento hanggang sa huli. Paalam po sa inyong lahat. Pangwakas na bahagi. Kumusta ang kuwento ngayon? Sa simula, maaaring parang isang kuwento lamang ng tagumpay ng isang bansa, ngunit habang nakikinig, mas naramdaman namin na maraming kahulugan ang nakatago sa loob na hindi namin napagtanto kailanman. Kamangha-mangha talaga na ang isang maliit na bansang pulo o makipot na peninsula na kulang sa yaman at may maraming kalamidad ay hindi sumuko at nagbukas ng sarili nitong landas. Hindi lamang ito tungkol sa kapalaran o tamang timing, kundi dahil sa kalooban ng mga tao na ipinasa sa maraming henerasyon at ang puwersa ng tiwala sa isa't isa. Ang tanong na sinabi ng propesor, at bakit hindi nagawa ng ibang bansa iyon, ay nananatili sa ating mga puso. Sa huli, maging ito man ay isang bansa o isang individual, ang mas mahalaga kaysa sa panlabas na kondisyon ay ang pusong nagtitiwala sa sarili at ang diwang nagtitiis hanggang sa huli, hindi ba? Kahit sa mundong ginagalawan natin ngayon, madalas tayong nangangailangan ng ganoong puso. Ang taong patuloy na sumusulong hanggang sa huli. Kahit na masakit at mukhang maliit iyon ang tunay na malakas. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, inaasahan namin na makikita natin ang mundong ginagalawan natin sa ibang perspektibo dahil ang ipinakita sa atin ng Pilipinas ay hindi lamang tagumpay, kundi posibilidad. Ang kwento na hindi pa tapos. Ang sagot ay maaaring isinusulat pa rin sa sandaling ito. Ano ang inyong opinyon? Mangyaring ipahayag ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba. At pakiusap, ibahagi ang kahanga-hangang kuwentong ito sa inyong mga kasamahan at pag-usapan. Sa huli, ang pagpindot ng subscribe, like at notification setting na tumatagal lamang ng 1 segundo ay magiging isang napakalaking lakas sa paggawa ng aming video. Ito ay isang kuwento na nagbibigay inspirasyon na nagdudulot ng paghanga sa inyong lahat ng buong puso. Nawa ay maging maganda at masaya ang inyong araw.